Pansamantalang naantala ang biyahe ng LRT-1 itong weekend dahil sa aso. Tumakbo ang aso sa riles ng Hilpuyat Station sa Pasay noong Sabado. Mabutit alisto ang driver ng tren na nagdahan-dahan sa takbo. Nailigtas din ang aso. Ayon po sa Light Rail Manila Corporation, nasa maayos na lagay ang asong agad dinala sa Central Station. May mga nagpaabot na rin daw ng interes para i-adopt ang aso. Imbes pangharang at proteksyon sa mga siklista, naging takaw semplang pa ang concrete blocks sa kahabaan ng East Avenue sa Quezon City. Sira-sira at wala na kasi ang ilan sa tamang lugar. Idinulog yan sa inyong Kapuso Action Man. Nabiyak na't nagkadurog-durog na simento, nag-uslian, nawala sa pwesto at may mga bloke pang napaurong sa gitna. Yan ang inirereklamong concrete block sa kahabaan ng bike lane sa East Avenue, Quezon City. Nakakalat Tulad niyan, hindi pantay yung pagkalagay. Pagka gabi kasi pag walang ilaw, di namin mapansin, madaanan namin, mas safe lang po kami. Gaya po ng ilan sa ating mga kababayan noong tumama ang pandemya, naging alternatibong transportasyon ka na rin ang pagbibisikleta. Pero kung ako po ang tatanungin at pararaanin nyo ako dito sa kahabaan ng East Avenue, sa itsura ho ng bike lane dito sa East Avenue, dahil sa kondisyon ng mga concrete barrier, delikado at peligrosong dumaan dito. Isa ang biker na si David sa mga sumemplang na dahil dito. Doon po sa dulo, ay nakaharang po sa gitna. Ano nangyari doon? Nabangga ko po yung bato. Mawala na po ito para iwas aksidente na rin po. Tapos palitan lang po ng bago. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa DPWH Quezon City, 2nd District Engineering Office. Tutulong po ang aming opisina para ma-realign po ang mga concrete blocks po na ito para hindi siya mag-cause ng obstruction. Kung ma-recommend po na tanggalin ito permanently, kailangan po muna namin i-formally address to sa Quezon City LGU. Kailan ho inaasahan ng ating mga kababayan yung magiging aksyon ng DPWH? Kasi kayo ho ang unang rumesponde sa amin. As soon as possible po, gagawa na po ang aming opisina ng formal na pakikipagpulong sa Quezon City LGU. Sa ngayon ay pansamantala munang nirealign ng mga tauhan ng DPWH ang concrete blocks sa kahabaan ng East Avenue. Nagtakda na rin sila ng pulong sa Quezon City Engineering Office para mapalitan ang naturang barrier sa bike lane. Aasahan namin ang pangakong yan ng DPWH, Quezon City 2nd District Engineering Office. Para sa inyong mga sumbong, ipadala lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Bumilis pa ang pagmahal ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong Mayo. Kabilang sa mga nakaambag dyan, ang pagmahal ng ilang pagkain at produktong petrolyo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Nagsimula sa mabagal na pagmahal ng mga bilihin at serbisyo o inflation, pero buwan-buwan niyang bumibilis hanggang nitong Mayo. 3.9% ang inflation rate noon, pinakamataas sa loob ng 6 na buwan. Kabilang sa may ambag sa mataas na inflation ang presyo ng produktong petrolyo, LPG at renta sa bahay. Pero magtutuloy-tuloy ba? This is fastest since the November 2023 reading of 4.1%. Could the May inflation peak itong May? Well, we cannot really tell. As I've said, may mga risks tayo, our rise inflation. Katunayan, pinakamalaki ang ambag ng pagkain sa inflation bagamat may mga produktong bumababa na ang presyo. Kung may mga produkto at serbisyo na tumataas ang presyo, ayon sa Philippine Statistics Authority, may mga bumababa naman ang presyo kagaya ng harina, mantika at asukal. Ang bigas, bahagyang bumababa rin ang presyo, habang ang isda naman, hindi nagbago ang presyo sa nakalipas na buwan. Sa mga rehiyon, pinakamabilis sa inflation sa BARMM habang pinakamabagal sa Ilocos Region. Pero lalong ramdam ng pinakamahihirap o yung bottom 30% household ang pagmahal ng bilihin. Ang mga madalas nilang bilhin, 5.3% ang iminahal. Si Jonah nga hindi na alam kung paano mapagkakasya ang budget. Sobrang gipit yung gastusin ngayon, hirap mag-budget. Ayun, yung sa kuryente ito, may disconnection kami. Hindi ko naman naramdaman yun. Bumaba yung presyo ng bigas.
Hindi ko naman naramdaman, halos ganun pa rin. Pero ngayong aprobado na ang pagbaba ng tariff sa imported na bigas sa 15% mula sa 35%, tinatayang bababa ang imported na bigas ng 6 to 7 pesos kada kilo ayon sa PSA. Ayon sa Department of Agriculture, maaaring susunod rin sa pagbaba ang presyo ng local rice. Malaking reduction yan na imposible na hindi yan mararamdaman. Dahil dyan, maaari ring bumaba ang kabuuang inflation rate sa hinaharap. There is expectation, of course, reduce the overall inflation given the contribution of rice to the overall inflation, all things being the same. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Nanumpa ang mga bagong opisyal ng Senate Spouses Foundation sa pangunguna ng aktres na si Heart Evangelista bilang pangulo ng grupo. Ang ilan sa kanila raw tututukan, mga programa para sa kababaihan at kabataan. Nakatutok si Mav Gonzalez. May bagong role na gagampanan si Kapuso Star Heart Evangelista. Kanina nanumpa na siya bilang bagong pangulo ng Senate Spouses Foundation bilang may bahay ni Senate President Cheese Escudero. Si Escudero, may biro kay Heart sa oath-taking. Huwag kang kabahan, darling. Kaya mo yan. May puso ang Senado at naway sa mga gawain ninyo. Tunay ninyong maipakita at mapatunayan to. Kasamang nanumpa ni Heart ang ibang opisyal ng foundation, kabilang sina Representative Lani Mercado Revilla, Taguig City Mayor Lani Cayetano at aktres na si Mariel Padilla. Aminado si Heart na kabado siya. Kasi hindi ko naman tumundo. I really want to do something and continuously, make a change na hindi lang siya para lang dahil artista na nalagay sa ganitong posisyon. I want to work. So, I'm excited in a sense. Ilan lang sa mga proyekto ng Senate Spouses Foundation ang feeding program sa iba't ibang orphanage at pagpapatayo ng ward sa mga ospital gaya ng Philippine General Hospital o PGH. Sa ngayon, nakausap na raw ni Heart ang kapwa Senate spouses sa mga proyektong gagawin nila. We're really focusing on, of course, the women and children. Siyempre, madami silang nagawa ng mga very small infrastructure that we would come back, look into again, maybe help again rebuild certain buildings. Ginagabayan din daw siya ng mister na mas na-appreciate niya ang trabaho nito. I was very trained well by Cheese kasi he's every detail he pays attention to. So, but it's nice kasi he also gave me leeway sa mga gusto kong gawin. And he's very supportive, so nakakatuwa. Paano ang showbiz at pagdalo nila sa Fashion Week ngayong may dagdag siyang trabaho? Mag-a-adjust tayong lahat. So, dextrose level na po to. May mga bills, so kailangan ko pang magtrabaho. But it's all about balancing and, distributing your time. Kaya naman. Kakayanin na lang. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Nagdulot ng kabi-kabilang pagbaha, malakas na ulan sa ilang lugar sa Metro Manila dahil mga nakabarang basura sa drainage ang sinisisi. May hakbang ang MMDA. Nakatutok live si Mariz Umani. Mariz? Mel, mabilis nga tumaas ang tubig sa ilang bahagi ng Metro Manila dahil sa di inaasahang biglang buhos ng malakas na ulan sa buong maghapon. Sinabayan ng kidlat at malakas na kulog ang malakas na buhos ng ulan sa Camarin North, Caloocan. Sa lakas ng hangin, bumagsak ang lona ng isang car wash. Umabot hanggang gutter deep ang baha pero mas mataas pa sa may Shalito Zabarte, dahilan para mapaatras ang mga sasakyan. Ang resulta, matinding traffic. Sa barangay Bagong Silangan sa Quezon City, naabutan naming tumatawid ang mga residente sa kanilang makeshift na tulay. Pero ilang minuto lang ang lumipas, biglang tumaas ang tubig sa ilog kaya nasira ang tulay. Ayon sa mga residente, problema raw talaga nila rito ang mabilis na pagtaas ng tubig sa ilog kahit mahina lang ang ulan dahil dito dumadaloy ang tubig galing Rizal. Dito sa Maynila, biglang buhos din ng ulan kaya marami ang inabutang hindi handa. Pahirapan na rin ang pagsakay. Yung papunta po kami ng school, ngayon po bigla po nabus yung ulan. Pahirapan po talagang sumakay, lalo na po pag tag-ulan. And traffic po banda dun sa Ross Boulevard. Ang mga nakamotor na inabutan ng malakas na ulan sa Commonwealth Avenue, sumilong na lang sa mga flyover at ginagawang MRT station.
Umabot naman ng gutter deep ang baha sa ilang bahagi ng Aurora Boulevard sa Cubao, Quezon City, pasado alas 3 ng hapon. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorm ang nagdulot ng biglang buhos ng ulan dito sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Trough of low pressure area naman daw ang nagdala ng ulan sa iba pang parte ng northern at central Luzon. So possible yung mga flash floods or landslides dun sa mga areas na prone sa landslide. Yung sa trough of low pressure area ay dito sa mga area ng Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, and Camarines Sur. So yung Metro Manila and rest of the country, so yun yung nakakaranas ng mga isolated rain showers and thunderstorms due to localized thunderstorm activities. Dahil mas mapapadalas na raw ang pag-uulan, ang MMDA panay ang pagmamonitor sa mga itinayo nilang trash trap sa mga daluyan ng tubig. Dati raw gawa sa kawayan ang mga trash trap na inilalagay sa mga estero. Ngayon, ganito na ang itsura ng mga trash trap. Gawa na sa plastic para raw mas matibay. Layo nitong maharang ang basura sa mga strategic points kung saan madaling maiaahon para di na tumuloy sa mga pumping station at sa Pasig River. Sa ngayon, naaabot na raw sa 191 ang nailalagay nilang trash traps sa mga waterways sa buong Metro Manila. Kasi pag napunta yung mga basura sa mga pumping station natin, masisira yung mga pumping at hindi na makabumba ng mga tubig baha. Natural, magbabaha po tayo. Oo, kaya mahalaga yung pakiusap namin sa mga kababayan natin, yung disiplina lang po. Na huwag na sila magtapon ng basura para hindi po tayo bumaha. Mel, kaugnay doon sa nasirang makeshift na tulay doon sa Barangay Bagong Silangan, ayon sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office, ay wala naman daw nasaktan at naroon ang kanilang mga tauhan doon sa lugar para i-assess ang sitwasyon at ibigay yung mga pangangailangan ng mga residente. Paulit-ulit naman pong pakiusap ng MMDA, gaya nga po ng narinig natin, wag daw pong gawing basurahan ang mga daluyan ng tubig para maiwasan yung mga pagbaha, at paalala naman ng Pag-asa ay iwasan nating lumusong sa baha para maiwasan din ang mga sakit gaya ng leptospirosis. At yan ang pinakasariwang balita. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Sa isang pagdinig sa Kamara, hiniling ng ilang kaanak ng mga umunoy biktima ng Duterte drug war na hayaang imbestigahan ito ng International Criminal Court. At nakatutok si Tina Pangiliban Perez. Taong 2018 nang makarating sa pamilya ni Joshua Laksamana na napatay ang binatilyo na ang pagkakaalam nila'y dumayo sa network game competition sa Baguio. Giit ng pulisya noon, nagmatch ang itsura ni Laksamana sa isinumbong na nanloob umano kaya hinarang sa checkpoint. Pero di umano tumigil kaya nagkaengkwentro. Noon pa man, hustisya ang sigaw ng ina niyang si Christine Pascual na di matanggap ang paliwanag sa kanya na nanlaban ang anak. Kanina humarap siya sa House Committee on Human Rights para hilingin hayaang mag-imbestiga ang International Criminal Court o ICC. Paano po kaming hihiling ng hustisya sa ICC? Sana maramdaman niyo po yung bilang isang ina kami, paano naghirap doon sa mga pinalaki mong bata ng maayos, di ba po? Ang masaklap pa po, pinatay na. Pinaratangan pa ng kung ano-ano. Yun po yung masakit dun eh. Yung may drugs, nanlaban. Pareho ang panawagan ni Dalia Cuartero matapos mapatay ang anak sa drug bust operations kahit wala umano sa drug watch list. Wala kaming pag-asa para bang ganun na lang kadali kunin ang buhay ng anak ko. Sana din po ay sa pamamagitan ng hearing na ito, ay masuportahan ang ICC na panagutin si Duterte. Ang asawa naman ni Amy Jane Lee, patay sa pamamaril ng mga suspect na riding in tandem noon. Kami po sa Rise Up at sa iba pang inulila ng nationwide massacre na pinangalan ng War Against Drug ay naniniwalang kay Duterte dudulo ang pananagutan. Parang hindi kami nakikipag-unay sa ICC. Wala po kaming pakialam sa ICC. Walang pakialam ang ICC sa komiting ito. Hindi kami kontrolado ng ICC. Independent po itong ating ginagawa dito.
Ayon sa Free Legal Assistance Group o FLAG, binanggit sa isang Supreme Court resolution ang year-end report ng Duterte administration na abot sa 20,322 ang sangkot sa droga na napatay mula July 1, 2016 hanggang November 27, 2017. Halos 4,000 sa mga yan ang patay sa police operations, pero ang iba pinatay ng mga suspect na riding in tandem. Why do you have to wait for the OIG to act when you could be able to charge with a class suit on this against the former president? The relatives of the victims are very afraid to file cases That's because what they I'm saying, know they are Atty. going Cauty. after a former president of the Philippines. Ayon naman kay dating Executive Secretary Salvador Merjaldea, wala siyang alam tungkol sa binanggit na year-end report. Ilang mga tauhan ng PNP ang pinatawag ng komite, ngunit hindi sila nakarating kanina. Sabi ng PNP, ilan sa mga ito ay nag-awol na o kaya'y nagretiro na. Pinaiimbitahan naman ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel sa susunod na pagdinig sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Ronald Bato de la Rosa na unang nagpatupad ng Oplan Tokhang. Pero sabi ni Representative Abante, pwede nilang ipaalam ang schedule ng susunod na pagdinig pero bahala sila kung gusto nilang pumunta. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Pagkatapos ng abo, lahar naman ang naminsala sa mga lugar sa paligid ng Bulkang Kanlaon. Nakatutok live si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Eileen. Emil, 2 araw matapos pumutok ang Mount Kanlaon, mud flow o lahar flow naman ang sumalubong sa mga residente ng bayan ng Lacasillana ngayong hapon. Good. Mistulang bumulwak at umagos na basang semento ang rumaragasang lahar sa ilang bahagi ng Negros Island ngayong araw. Dali na, Jill! Dali mo! Paliwanag ng P-Box dahil yan sa ulan. Ang mga deposits, kumbaga nga mga ash fragments during the eruption sang June 3, syempre nang-settle na siya sa flanks ng aton nga volcano. But then, baskog ang ulan and lalo na sa may southern slope ng aton nga volcano. So, na-wash out ang mga deposits. Sityo Mananawin, kabaha sang abo, alin gini sa bulkan. Dumaloy rin ang lahar sa Bahi-Bahi Falls, kaya kulay abo na rin ang tubig na bumabagsak mula sa talon. Sa tanimang ito sa Kanlaon Negros Oriental, halos wala nang maaninag na kulay sa paligid dahil sa tindi ng ashfall. Animoy malalaking bato na ang dating mga kulay berdeng pananim na repolyo. Simula pa kahapon, inilikas na ng lokal na pamahalaan ang mga nakatira malapit sa ilog dahil sa banta ng lahar. Lahar, nagawas na. Inabot din na makapal na lahar ang barangay Biak na Bato sa Lacasillana, Negros Occidental. Umapaw ang lahar hanggang sa ilang kalsada at tulay. Abot gitna na ng binti ng mga residente ang kapal ng kulay, abong putik. Ang buong bayan, isinailalim na rin sa state of calamity. Suspindido ang trabaho sa lahat ng government agency sa naturang bayan. Mahigit 200 na pamilya ang nananatili pa rin sa evacuation center. Pero problema ng marami ang mga naiwang gamit at mga alagang hayop. Sa Lacasillana, 8 barangay ang apektado ng Bulkang Kanlaon base sa aerial inspection. Tig-3 naman sa Bagos City at La Carlota City at tig-1 sa Moises Padilla at Pontevedra. As of now, kailangan nila ng tubig. Yun ang urgent needs natin. And we have already requested for that and even for a possible deployment of mobile water filtration. Naghahanda rin ng dagdag face mask. Nagpapatuloy sa pagkalap ng impormasyon ang OCD kung ilang mga residente ang nasa 4-kilometer radius permanent danger zone. Panawagan ng OCD sa mga nais magbigay ng tulong. Makipag-ugnayan na lang sa mga LGU. Tuloy naman ang pagtulong ng GMA Kapuso Foundation tulad sa Canlaon City kung saan mahigit 300 evacuees ang tumanggap ng food packs. Salamat sa GMA sa inyo tulong sa akon. Salamat gid nga madamo.
Emil, inabisuhan naman ng La Casillana LGU ang mga apektadong residente na huwag munang bumalik sa kanilang mga bahay habang hinihintay pa ang pinakahuling update sa aktibidad ng bulkan. Emil? Ingat at maraming salamat, Aileen Pedroso ng GMA Regional TV, One Western Visayas.